At eto nga, masusubukan ko na yung mga street food dito sa Fusion Alley. Opo, nakawala na ako sa bahay namin. Medyo kabado nga ako kasi pasara na yung mga nagtitinda. Masarap siguro mag-food trip kung meron kang kasamang jowa. Sana all! From this to this. At eto nga, excited na ako mag-food trip. Nahirapan pa nga ako kasi hindi ko alam kung anong uunahin ko. Sakto, nakita ko tong bell pepper cream cheese. Curious na curious talaga ako sa lasa nito, kung maanghang ba siya. Sa totoo lang, nawiwirduhan talaga ako sa itsura niya. Hindi nga ako kumain ng buong araw kasi nireserve ko talaga dito. Itadakimasu. Japanese yun. O, diba, nahirapan pa akong kumagat. Pero grabe, hindi ko in-expect yung lasa niya. Kumbaga ate, hindi mo man malalasahan yung bell pepper kasi mas lamang yung cream cheese. At dahil dyan, 8 out of 10 ka sa akin. Ngayon, tikman naman natin yung egg tart nila dito. Kinilig nga ako kay ate kasi nilibre niya na to sa akin. Pero kahit libre yan, dapat honest review pa din tayo. Eto yung mga gusto kong pagkain yung hindi ganun katamis. Kaya naman 8 over 10 ka din sa akin. Ngayon, tikman naman natin yung inoki roll. Yung kaibahan dito, nilalagyan nila ng cheese. At sana talaga masarap to, no? Sa mga hindi nakakaalam, favorite ko talaga to. Kaya kahit hindi ko pa siya natitikman, 10 out of 10 siya agad sa akin. Hindi na talaga matutuloy yung diet ko. Kasalanan niyo talaga to. At hindi ako papayag na hindi ko masusubukan itong dried pusit. Kasi naman sa sibuyas pa lang paldo ka na. Ngayon malalaman natin kung hype lang ba talaga siya. Diba? Sibuyas na may konting pusit. Medyo nahihiya nga ako kasi ang dami palang nanonood sa akin. Huy, meron ka bang hiya? Parang masisira yata yung vinears ko dito. In fairness, nakakadagdag sa sarap talaga yung sibuyas. Sakto, nakita ko si tatay nagtitinda ng taho. Ang sabi niya, isubscribe ko lang daw siya sa YouTube. Meron na daw akong libreng taho. Pero sabi ko sa kanya, wag naman ganun kasi baka malugi naman siya. At dahil masipag si tatay, sabay-sabay tayo mag-subscribe. Ngayon, tikman naman natin tong grilled cheese oyster. First time ko nga makakatikim ng ganito kasi dati puro fresh ang kinakain ko. Pero grabe, ang sarap pala nito. Kaya napaisa pa ang atin yun. Bumili nga ako ng pantulak natin, itong magic water. Na-amaze talaga ako kasi parang tubig lang talaga siya. Lasang gulaman din pala siya and perfect naman pala yung buko. At dahil dyan, ready na naman ulit tayong kumain. Ngayon, bibili naman tayo netong 10 yen ko. Actually, natikman ko na to sa Japan pero titikman naman natin yung made in Philippines. Naalala ko noon na prank ako kasi nasa gitna pala yung cheese. Pero na-amaze ako dito kasi kahit sobrang haba, hindi napuputo. Kaya napagdesisyonan ko ng kainin siya. Ako lang ba yung nakapansin na parang halos merong cheese yung mga pagkain dito? Pero in fairness, ang sarap niya ate. Sa puntong to, nagsasara na yung mga tindahan kasi oras na kami dumating. At buti na lang naabutan namin tong cheesy ko. Lagi nga dumadaan sa feed ko to tapos sabi nila masarap daw. Kaya magkakaalaman tayo kung masarap ba talaga siya. At kita nyo, hindi talaga tinipid sa cheese. Napakainit parang ako. Huy, ang feeling. Alam nyo nung una, akala ko talaga mauumay ako kasi ang daming nilagay. Pero nabigla ako sa lasa niya kasi ito yung isa sa pinakamasarap dito. Kaya kahit busog ako, lamon pa rin ako lang lamon. Ngayon, tikman naman natin tong sikat na chocolate xiaolong ba. Kami na nga yung last customer, buti na abutan namin to. Unang kagat pa lang, pumutok agad yung chocolate. In fairness, yung pagka-chocolate niya, hindi pang low budget. Kumbaga, worth it talaga siya sa presyo niya ate. Ngayon, nandito naman tayo sa Spooktacular. Eto naman, smashed potato siya, tapos pinili namin yung bacon. Maling desisyon yata na kinain ko to sa huli kasi busog na ako. Nung kinain ko nga to, napaso pa ako. Katakawan kasi ni Erica. Pero masasabi ko na hindi lang pang isang tao to. Nakita ko nga si ate, nagbebenta ng lobo na may ilaw. Nabigla ako, binigay niya sa akin. Diba, may batang masayang uuwi. At bago kami makauwi, kailangan mag-dessert muna tayo. Ferrero flavor nga yung pinili ko kasi mahilig ako sa chocolate. Malapit na yung birthday ko, baka naman. Medyo matrabaho din pala ginagawa to. Pero nakikita ko pa lang, natatakam na agad ako. Pero kahit yung ice cream nila dito, naglalaban din. Opo, masarap din siya. Sobrang sakit na nga ng tiyan ko sa sobrang busog. Ayan lang.